Yung inaasahan natin na USA versus Canada sa finals bigla ngang napornada sa pagkapanalo nitong Serbia at Germany. After 92 games finally magsisimula na ang FIBA World Cup Finals sa pagitan ng Germany at ng Serbia. Magtuloy-tuloy kaya ang historic run nitong Germany sa FIBA World Cup o tuluyan nang babalik sa Serbia ang FIBA World Cup Championship? Alam kong inaabangan nyo to, kaya kung handa na kayo simulan na natin tong preview video na ito. German takeover. Tuloy-tuloy nga ang pag-arangkada nitong Germany team na to sa FIBA World Cup. At matapos nilang talunin itong United States, nako, abot langit ang kanilang kumpiyansa. Dahil kontra United States, napatunayan nila na kayang-kaya nilang makipagsabayan at talunin itong mga Amerikano na to. At katulad nga ng sinabi ko sa last video ko na mapapanood nyo dito, kailangan bumawi nito ni Dennis Schroeder sa kanyang napakapangit na laro kontra Latvia. At grabe naman talaga ang binawi nito ni Dennis Schroeder. From scoring 9 points at shooting 4 of 26 nung Latvia, umiscore siya ng 19 points at nag-dish out ng 9 assists. At hindi lang yan meron pa siyang dalang mga rest back dahil maliban nga sa mga usual suspects tulad ni Franz at Mo Wagner, nagpakitang gilas naman at sakto din yung performances nitong nila Daniel Theis at itong si Andreas Obst. Umiscore sila ng 21 at 24 points each, including itong ankle breaker dagger 3 mula kay Obst. Kung gusto ngang manalo nitong Germany, kailangan magtuloy-tuloy ang ganda ng performances ng kanilang mga supporting cast. At manalo man o matalo, ito na ang best team at best finish ng Germany sa FIBA World Cup. Pero kung kayo naman ng Germany, hindi kayo magsisettle sa second place, di ba? Serbian dominance. Katulad ng Germany, napaka-impressive din ng pinapakita nitong Serbian team na to. Kung ang Germany nga merong mga close fights, itong Serbia, nako, halos lahat ng laro nila tambakan. Sa 7 games nila so far, meron lang silang isang close fight at yan yung talo nila sa Italy ng 2 points. Kaya ang nakikita kong key para sa Serbia dito sa larong to strong start talaga. Mahirap man itong sabihin at mahirap man itong gawin, pero kailangan nilang unahan itong Germany. Kailangan gamitin ng Serbia ang kanilang defense, size advantage at experience para makalayo dito sa Germany. In terms of players naman, asahan pa rin natin na magpe-perform itong si Bogdan Bogdanovic na nag-aala Superman kapag suot talaga ang Serbia jersey. Matapos ang kanyang 21-point game sa Lithuania, sinundan niya ito ng 23 points, 4 rebounds, 3 assists kontra naman sa Canada. At tulad din ni Dennis Schroeder, kontra Canada, nagdala rin to ng rest back. Nasabi ko sa mga video ko na tungkol sa Serbia na magaling talaga tong si Nikola Milutinov at itong si Nikola Jovic. Pero nagpakitang gilas din itong sila Objen Dubrik at si Marko Guduric. Kung manalo naman ang Serbia dito kontra Germany, ito ang unang kampyonato nila bilang bansang Serbia dahil nung 2002 nung nanalo sila ng World Cup, kilala pa ang kanilang bansa bilang Yugoslavia na pinangunahan ng mga NBA legends tulad ni Vlade Divac at itong si Peja Stojakovic. Battle of Will. Kung napansin nyo sa mga pinakita ko so far, wala akong pinaitang stat na lamang si ganito, lamang si ganyan. At alam nyo ba kung bakit? Kasi kung titignan natin ang kanilang mga stats, halos virtually identical ito. Mula 2-point percentage, 3-point percentage, free throw, rebounds at assists. Pero para pa rin sa mga mahihilig sa statistics dyan, meron akong ipapakita sa inyo na pwedeng maging difference maker sa larong ito. At ito yung stats sa fast break points, points of turnovers, bench production at second chance points. Yung unang dalawang stat na sinabi ko, fast break points at points of turnovers, Serbia ang lamang dyan. Kaya asahan natin na maghihigpit sila sa depensa at talagang tatakbuhan nila tong Germany. Yung dalawa naman na sinabi ko, bench production at second chance points, dyan lamang ang Germany. Kaya asahan natin na yung big man nila at yung bench magbibigay ng napakalupit na energy. Sa malaking laban tulad nito, hindi nga magmamatter itong stats masyado. Ang magmamatter dito ay itong ang battle of will at kung sino ba talaga ang mas gustong maging kampiyon. Prediction time! According sa mga statistics na pinakita ko, isa ito sa pinakadikit na laban at isa rin to sa pinakamahirap i-predict.
Parehas na team na magaling at hindi natin kailangan baliwalain ang kanilang achievement so far. Ito ngang dominance ng Serbia at itong amazing run ng Germany. Pero in the end, kailangan kong mamili, kaya ang pipiliin ko para maging champion sa FIBA World Cup ay itong Serbia. Tingin ko magiging factor ang kanilang experience sa laban na to. At tulad ng sabi ko, no, mas hihigpit ang depensa nila kontra dito sa Germany. Pero kung Germany man ang manalo, sobrang deserve nila to. At to be honest with you, nung napanood ko sila kontra US, bigla ko napaisip kung Serbia pa ba ang pipiliin ko. Pero in the end, Serbia pa rin ang aking choice para manalo sa labang ito. Kayo, sino sa tingin nyo ang mananalo sa FIBA World Cup Championship? Germany ba o Serbia? At sa tingin nyo sa pagkakalaglag ng United States, ito na ba ang simula ng bagong era ng basketball sa buong mundo? Comment your thoughts sa comment section at maraming salamat po sa mga nagre-request at nagko-comment dyan. No? Binabasa ko po yan isa-isa. Hanggang sa susunod kong video, peace!